minsan, kapag hinanap natin yung love na yon dito sa mundo, tayo ay nasasaktan. Tayo ay nare-reject. Tayo ay hindi napapansin. Tama. Diba? Hindi tayo nabibigyan ng halaga. To the point that question mo yung worth mo. Am I worthy enough? Diba? May mga ganong question. Pero ngayon, gusto ipaalala sa atin ng Lord na tayo ay mahalaga sa kanyang paningin. Kung hindi man tayo binibigyan ng halaga ng ating kaibigan, ng mga tao sa paligid natin, maski ng ating pamilya, God wants to remind us na mahalaga tayo sa kanyang paningin. Kung titignan natin, no? Jesus Christ was died on the cross. Sa tingin niyo, bakit ipinako si Lord sa cross? Tingin niyo, bakit? Dahil sa kasalanan. Kasalanan niya? Kasalanan ng tao. Kasalanan ng tao. Kung titignan natin, no? Tayo ba yan? Like for example, merong tao na kasalanan. Kaya ba natin ibigay yung buhay natin para sila i-absuelto or maligtas sila, tapos tayo yung mapapahamak? Kaya ba natin yun? Hindi. Yes. Mahirap. Pero ang Lord nagawa niya. Diba? Bakit? Kasi habang pinapako siya sa krus, habang binubugbog siya, habang pinapahirapan siya, ang iniisip niya ay ikaw. Ang iniisip niya ay ako. Ang iniisip niya ay ang lahat ng tao sa mundo. Bakit? Kasi gano'n ang pagmamahal niya sa atin. To the point na minsan, akala natin walang nagmamahal sa atin. Diba yung iba nga, nag-share pa sa Facebook ng feeling love me. Nobody loves me. Pero mahal tayo ng Lord. Bakit? Kasi yung dapat na tayo ang mapahamak ay inako ng Lord para tayo ay maligtas. Tama? Ganun ang pagmamahal ng Lord. Ngayon, meron akong ibibigay na illustration. Like for example, meron tayong jewelry, alahas. Tapos, isinangla natin. Ngayon, merong ibang nagtubos. Ang tanong, kanino na yung alahas? Doon sa nagtubos. Ganon din yung ating buhay. Tayo, nang hindi pa tayo marunong na lumapit sa Lord, tayo na namuhay pa sa kasalanan, the moment ng ating Panginoon ay ipinako sa krus, tayo ay kanyang tinubos mula sa pagkakasala. Ibig sabihin, ang Lord ay namatay sa atin para tayo ay mabuhay para sa Kanya. There are times na tayo, pine-question natin ano yung purpose ng life natin, para kanino tayo bumabangon, para saan yung buhay natin, bakit pa tayo nag-exist sa mundo, puro problema lang yung kinakaharap natin. The very reason why we are living is para mabuhay tayo para kay Lord. Kasi siya yung namatay para sa atin. Diba? Sino dito yung parang pakiramdam niya, hindi niya na alam kung saan patungo yung buhay niya. Yung parang araw-araw na lang siyang gumigising, and then papasok sa school, uuwi, kakain, magtutulog, at paulit-ulit na gano'n ang mangyayari. Minsan, marami sa mga kabataan, hinahanap ang kaligayahan sa mundo. Hinahanap yung peace dito sa mundo. To the point na maghapon tayong nag-i-stroll lang, maghapon tayong nakahiga lang, pero at the end of the day, mabigat pa rin yung pakiramdam mo. At the end of the day, pag mag-isa mo na lang, matutulog ka na, doon lumalabas lahat ng kabigatan na nararamdaman mo. Na hindi mo ma-share sa kaibigan mo, na hindi mo ma-share sa pamilya mo, na hindi mo ma-share sa company ng tao kasi pakiramdam mo, i-judge ka nila. Pero gusto ko sabihin sa atin ng Lord this afternoon na siya ay laging nandiyan para sa atin. No matter what, ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung pabigatan na mayroon tayo, as long as we continue na lumapit sa ating Panginoon, kaya niyang alisin yung pabigatan o yung mga problema na kinakaharap natin. Diba? Kasi kahit pumunta tayo sa mga place na magaganda, like sa dagat, like sa bundok, pero pagka-uwi natin, nandun pa rin yung problema. Pagka-uwi natin, nandun pa rin yung pagsubok. Pagka-uwi natin, malungkot ka pa rin. Bakit? Kasi hindi yun yung kasagutan. At ang kasagutan sa lahat ng ating pinagdadaanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero minsan, bakit kaya ganon? Parang yung problema ko hindi na natatapos. Itong mga pinagdadaanan ko hindi na natatapos. Bakit? Kasi minsan ang tao nakakalimutan na lumapit sa Lord. Na mas inuuna pa yung mga bagay na dapat hindi at nahuhuli na natin ang Lord. But this time, gusto ko i-remind sa
sa atin ng Panginoon na ang buhay natin ay panandalian lamang. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, bata pa ako, di pa ako mamamatay. Why? Kasi di ba, marami tayong nababalitaan, even mga kabataan o mga bata. Bigla-biglang namamatay. Bakit? Na-aksidente, na-disgrasya. Ibig sabihin, hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Diba? We are not sure kung hanggang ilang taon tayo mabubuhay. The question is, what if matapos na yung buhay natin dito sa mundo? Alam kaya natin kung saan tayo mapupunta? Maring din natin alam, di ba? Pero ngayong tanghaling ito, gustong ipaalam sa atin ng Lord na meron lang dalawang patutunguhan ng tao kapag namatay na. Kasi lahat ng tao, dadating at dadating dyan. Ngayon, dalawa lang ang patutunguhan. It's either heaven or hell. Ngayon, paano mapupunta sa langit ang isang tao? Kung ang kanyang ginagawa ay mga bagay na magdadala sa kanya sa impyerno. Alam niyo po mga anak, mga kapatid, itong message na ito is not just para tayo itaputin, but God loves us so much na gusto niya po tayong i-remind. Na now is the time na manumbalik kay Lord. Now is the time na ayusin na natin yung buhay natin. Bakit? Kasi hindi natin na alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Ngayon, ang impyerno ay hindi ginawa ng Lord para sa tao. Ginawa niya yon para sa demons, ginawa niya yon para kay Satan. Pero, kung ang isang taong makasalanan ay hindi magsisi, ibig sabihin ng hindi magsisi, hindi tumalikod sa kasalanan, or patuloy pa rin ang buhay sa kasalanan, siya ay mapupunta sa impyerno. Ngayon, kapag ang isang taong makasalanan hindi nagsisi ay napunta sa impyerno, hindi na siya pwede nang mag-sorry. Bakit? Kasi kung ilang taon kang nabuhay sa mundo, hindi yung taon na ibinigay ng Lord para sa atin, para tayo ay magbago, para tayo ay magsisi, para tayo ay manumbalik sa Lord. Ngayon, ang heaven, ginawa ng Lord para sa atin. Ngayon, paano ba tayo mapapapunta? Paano ba tayo maliligtas mula sa kasalanan? Alam niyo, hindi tayo maliligtas kung gaano tayo kasikat. Hindi tayo maliligtas kung gaano yung followers natin sa social media. Hindi tayo maliligtas ng kayamanan. Hindi tayo maliligtas ng anumang relihiyon. Bakit? Kasi kung maliligtas tayo nun, bakit merong mga sikat ang nagpapakamatay? Bakit merong mga mayayaman, mga artista ang nagpapakamatay? Ibig sabihin, the real success is not measured kung ano yung natapos mo, kung magkano yung pera mo, kung gaano ka kakilala. It is measured kung meron kang relasyon sa Panginoon. Yun ang makapagliligtas sa atin. Our relationship with the Lord. Ngayon, ang question is, meron na ba tayong relasyon sa Panginoon? Or gaano natin kakilala ang Panginoon? Alam niyo kung bakit ito i-share ng Lord? It's because gusto ng Lord, bago umabot ang February 14, meron kang relasyon na kailanman na hindi ka iiwanan. Yun yung relasyon mo sa Panginoon. Dahil kapag meron tayong relationship sa Lord, we can say na after this life, alam natin na maliligtas tayo. Alam natin saan tayo patungo. And it is on Him. Ngayon, ang question is, handa ba tayo na makipagrelasyon sa Panginoon? Willing ba tayo na i-accept yung love na ibinibigay ng Lord na libre lang? Yung pag-ibig na walang katumbas. So, sino po dito yung gusto i-accept ng Lord? Pwede po natin kasi makita. Ito po is about accepting the Lord. It is not about accepting religion or what. Ayan, praise God po sa mga kamay na nagsitaas. Nakita po ng Lord ang inyong heart. At this time po, pwede po ba tayo na manalangin? Sandali, at tayo po pumikit at tumuko. Sundan niyo po ako sa panalangin ito. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala. Pinagsisisihan ko na po lahat ng aking nagawang kasalanan simula nang ako'y isilang hanggang sa ngayon. Panginoon, tinatanggap ko kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang siyang maghari sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako na lang po mag-pray po para sa inyo.
Lord, salamat po sa mga kabataan na ito na tinanggap ka, Panginoon. Nakita mo, Lord, ang kanilang mga puso na ikaw ay nais na kilalanin at nais na ikaw ay maranasan. I pray, O God, to continue bless these people, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na i-provide mo ang kanilang pangangailangan, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na sila ay makapagtapos ng pag-aaral na ikaw ang kasama, O Diyos. Lord, I pray na ingatan niyo po sila everyday, Panginoon, sa kanilang pagpasok hanggang sa kanilang pag-uwi. And bless their family, O God. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka nilang maranasan, patuloy